Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa min tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'na wa anfa'na bima alamtana wa zidni ilma. Tunay na ang lahat ng papurit pasasalamat ay nauukol lamang bukod tangi sa dakilang tagapaglikha ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ang kanyang pagpapalat kapayapaan ay igawad niya sa kanyang huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga kasamahan, sa kanyang mga kamag-anak, at sa lahat ng taong tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Ang pagbati nating mga Muslim na siyang pagbati ng lahat ng mga propeta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga mahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, ang aking inihanda na lecture sa gabing ito ay para po sa mga kapatiran Muslim, na kung saan ito po ay patungkol sa kahalagahan ng pagsasaliksik ng kaalaman sa ating pananampalataya. Kaimportantihan ng isang Muslim ay nararapat na mananaliksik ng kaalaman sa ating pananampalatayang Islam. Bago ko simulan, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa maluwalhating Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wadhakhar fa inna dikra tanfaul mu'minin. Ibig sabihin, mga mahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, sabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, at kayo ay magpapayuhan sapagkat ang pagpapayo ay nagbibigay ng kabutihan sa mga mananampalataya Muslim. Nag-aangat sa antas ng kalagayan ng isang mananampalatayang Muslim. At sinabi din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, ad-dinu an-nasiha. O ang pananampalataya ay ang pagpapaalalahanan. So, mga mahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, ito po ang aking inhanda para sa atin. Nawa ito ay makuha natin ang kunting aral, inshallah, biidnillah. So, kaya naman mga mahal na kapatid, sa pananampalatayang Islam, napakahalaga po na bilang isang Muslim, tayo po ay magpatuloy sa pagsasaliksik ng kaalaman sa ating pananampalataya, sapagkat ang paghahanap ng kaalaman sa ating pananampalatayang Islam ay isang malaking pagsamba o isang napakalaking ibada, na kung saan sa dahilan ng paghahanap ng kaalaman sa isang Muslim, ito yung malaking pundasyon para sa kanya, na kung saan makilala niya ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala at matutunan niya ang kanyang relihiyon at makilala niya ang huling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yung kahalagahan ng paghanap ng kaalaman sa ating pananampalatayang Islam. Kaya naman, ang paghanap ng kaalaman sa pananampalatayang Islam ay isang obligasyon ng isang Muslim na inatas sa atin ng ating pananampalatayang Islam. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ibig sabihin, mga mahal na kapatid sa Islam, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang paghahanap ng kaalaman o ang pagsasaliksik ng kaalaman sa ating pananampalatayang Islam ay obligasyon na inatas sa bawat Muslim. Pag sinabing Muslim, pasok dito lalaki at babae. Farida. Sabihin, inuobliga sa bawat Muslim ang paghahanap ng kaalaman sa ating pananampalatayang Islam. Kaya naman, ganun kahalaga mga kapatid ko sa Islam, ang kahalagahan ng pagsasaliksik ng
kaalaman sa ating din, sa ating pananampalataya. Ang unang kahalagahan, mga mahal na kapatid sa Islam, ang kainaman dito, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sabi ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, itataas ng antas ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga mananampalataya, tayo ang tinutukoy ito mga Muslim, na kung saan sila yaong mga nag-aaral sa kanilang pananampalataya. Itataas ng antas ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah mga mahal na kapatid. Itataas ang antas ng Panginoong, ang mismong Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ang mag-aangat sa atin ng mataas na antas. Hindi yung mga kung sino-sino mga mudir o supervisor, hindi. Ang mismong dakilang tagapaglikha ang mag-aangat sa atin sa mataas na antas ng kalagayan sa minimithi nating kabilang buhay. Iaangat din ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo at higit sa kabilang buhay mga mahal na kapatid. Sino sa atin ang, di ba, napakalaking karangalan sa isang Muslim na kabilang tayo na iaangat ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mataas na antas ng kalagayan. At dito sa paghanap ng kaalaman mga mahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, dito natin makikita kung gaano kahalaga ito sapagkat mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala patanong ito na kanyang sinabi sa malawalhating Quran, patanong para sa atin. Sabi niya, Kul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Sabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, magkatulad ba? Sabihin ninyo na magkatulad ba ang taong nagtataglay ng kaalaman at sa taong walang kaalaman? Ito ay tanong sa atin ng dakilang tagapaglikha, mga mahal na kapatid sa Islam. Tanong sa atin ito, mga minamahal na kapatid, magkatulad ba ang taong may kaalaman sa kanyang pananampalataya at yung taong walang alam, mangmang? Sa ating mga sarili, masasagot natin mga mahal na kapatid na hindi talaga magkatulad. Angat na angat yung taong may kaalaman sa pananampalatayang Islam. Kaya nga sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala bilang karangalan sa mga taong talagang nagsisikap na aralin ang pananampalataya natin ng Islam, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sinabi ng dakilang tagapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan ang nagtataglay ng tunay na takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na pagkatakot, sila yaong mga may kaalaman sa kanyang relihiyong Islam. Katotohanan mga kapatid, kasi yung taong may kaalaman, alam niya yung haram, alam niya yung halal, alam niya yung mga bagay na ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagagawa niya. Kasi bakit? May nalalaman siya. Yung mga taong madalas makagawa ng mga pagsuway, mga maksiya, ay yung taong walang kaalaman. Yung isang Muslim na hindi nag-aaral sa kanyang pananampalataya, siya yung malapit sa mga bulong ng syaitan. Kasi bakit? Sa kakulangan niya ng kaalaman. Ibig sabihin mga kapatid sa Islam, ang nagsasaliksik ng pananampalatayang Islam, siya yung tunay na may pagkatakot sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Takot sa pagsunod sa lahat ng ipinag-uutos ng Allah, at takot sa pag-iwas, paglayo sa lahat ng ipinagbabawal ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagpupugay ito mga mahal na kapatid sa Islam, na kung saan sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Muawiyah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yurdihillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sinabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isinilaysay ni Muawiyah, kalugdan nawa siya ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang sinumang naisin ng Allah, na iibigan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin, na bibigyan siya ng kabutihan
ay bibigyan siya ng Allah ng pangunawa sa kanyang relihiyong Islam. Allahu Akbar. Sign, palatandaan na tayo ay mahal ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, binibigyan tayo ng khair o mga kabutihan, ay bibigyan tayo ng pangunawa sa ating relihiyong Islam. Yufaqihu fid-din. Hindi sinabi ng Allah na kapag minamahal ko na ang aking alipin, bibigyan ko ng maraming pera, bibigyan ko ng magandang asawa, bibigyan ko ng sasakyan, bibigyan ko ng maraming kayamanan. Hindi po. Ang khair dito na tinutukoy, ang pinakamainam na kabutihan, yung bigyan ka ng pangunawa sa iyong relihiyon. Allahu Akbar. So napakalaking karangalan sa isang Muslim na patuloy na nagsasaliksik ng kaalaman sa pananampalatayang Islam. Ito ay siya ay pinupuri ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid sa Islam, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Isinalaysay ni Abu Hurairah, kalugdan nawa siya ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi na ang sinumang tumahak sa landas ng pagsasaliksik ng kaalaman sa pananampalatayang Islam, nagsikap na aralin ang Islam, kung saan naghahangad siya magkaroon siya ng kaalaman sa pananampalatayang Islam, ay padadaliin sa kanya ng Panginoong Allah ang pagpasok niya sa minimithi niyang paraiso. Magiging magaan sa kanya ang pagpasok sa paraiso. Subhanallah, subhanallah mga kapatid, napakalaking karangalan ito. No? Ito yung good news para sa mga talabul ilm, sa mga talagang nagsisikap na pag-aral ng Islam. Good news ito. Dahil sa pagsisikap ng isang Muslim na mapag-aralan ng Islam, lumabas siya ng kanyang tahanan upang magsasaliksik ng kaalaman sa pananampalatayang Islam, at dahil dito, pagagaanin sa kanya ng Allah ang pagpasok sa minimithing paraiso sa kabilang buhay. Allahu Akbar. Pero nakakalungkot, no? Nakakalungkot isipin sa panahon natin ngayon, maraming Muslim na tila baga wala ng pagpapahalaga sa pag-aaral sa Islam. Maliban lang sa may talagang mayroong dahilan. May dahilan talaga. Pero yung walang dahilan at maraming oras, subalit talagang ayaw niya mag-aral. Nakakalungkot isipin. Mayroong isang kwento na narinig ko, ang tao na, kumbaga, ang isang Muslim ay kahalintulad ng isang batang maliit. Sabihin natin ang bata nag-edad ng 6 years old, 6 na taon gulang. Bibigyan mo ng candy or chocolate, ang kabilang mong kamay, bibigyan mo siya ng sabihin natin gold, sa kanan yung gold, yung kaliwa kamay ay candy, iaabot mo sa sanggol. Ang kukunin ng sanggol ay yung candy or chocolate, hindi niya kukunin yung gold or diamond. Bakit? Hindi niya alam kung gaano kahalaga yung diamond o yung gold. Mas mahalaga sa kanya yung chocolate at candy kasi hindi alam ng sanggol o ng bata. So ganun na ganun din ang sitwasyon na ngayon ng mga mananampalatayang Muslim, hindi naman lahat, pero may mga ilan na ganito. Mas gusto nila yung mga bagay na walang maidudulot ng kabutihan sa kanila sa kabilang buhay, at isang tabi nila yung pag-aaral o pagsasaliksik sa pananampalatayang Islam. Kaya sa katotohanan lang, napakahirap ayain yung mga Muslim ngayon pagdating sa pag-aaral, no? Maraming dahilan. Marami silang idadahilan. Kaysa maglalaba o kaysa marami talagang dahilan. So parang ganun, para siyang bata na instead na kunin yung diamond o gold kasi may halaga yon, mahal yon, ang kinuha niya yung candy.
Kasi hindi alam ng bata kung gaano kahalaga yung diamond at yung gold. So, parang ganun din ang nangyayari ngayon. Kaya, waliyadu billah, naway magbalik loob tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid at magpatuloy po tayo sa paghanap ng kaalaman sa ating pananampalatayang Islam. Si Imam Shafi'i, rahimahullah, si Imam Shafi'i, isang tanyag na pantas ng Islam or maalam, scholars, siya ay nagbigay ng payo, sabi niya, man arada ad-dunya fa'alayhi bil ilm. Wa man arada fil akhirah fa'alayhi bil ilm. Wa man arada humma fa'alayhi bil ilm. Ito ang sinabi ni Imam Shafi'i rahimahullah wa ta'ala na kanyang sinabi sa malapit na kalugan sa wikang Pilipino, ang sinumang taong naghahangad ng magandang buhay dito sa mundo, naghahangad ng magandang buhay, ay nararapat lamang sa kanya na mag-aral. Totoo mga kapatid. Tingnan mo yung mga tao na nakapagtapos ng, 'di ba, ng pag-aaral, so nakakuha sila ng magagandang trabaho, 'di ba? Angat ang kanilang pamumuhay kasi bakit? Malaki ang sahod nila. Halimbawa, engineer siya, nakapagtapos siya ng engineer, or abogado, doktor, nurse. So malaki ang sahod nila. Kasi bakit? Nag-aral sila. Yung mga sabihin natin na hindi nakapag-aral, no? Ay nasa mababang sahod, mababang trabaho, uri ng trabaho. 'Di ba? Magkatulad ba mga kapatid ang sahod ng isang engineer at saka yung T-boy? 'Di ba? Taga-wali sa kalye, magkaiba ang sahod noon. So ganun din mga kapatid na kaya nga sabi ni Imam Shafi'i, rahimahullah, kalugdan-nawa siya ng Allah, na kung saan ay kung nagnanais ka ng magandang buhay sa mundong ibabaw na ito, ay mag-aral ka. At ganun din naman, sabi niya, at ang sino man naghangad ng magandang buhay doon sa kabilang buhay, ang tinutukoy ito sa akhirah, sa araw na paghuhukom, sa kabilang buhay, kung naghangad ka ng magandang buhay, ay mag-aral ka o mananaliksik ka ng kaalaman. Saan? Dito sa pananampalatayang Islam. Aralin mo ang Islam, magsasaliksik ka dahil ito ang tanging daan upang tayo ay magkaroon ng matiwasay na pamumuhay, magandang pamumuhay sa kabilang buhay. 'Di ba? Ang Islam daan tungo sa paraiso. Kaya alamin mo mga kapatid sa Islam, patuloy na mananaliksik ng pananampalatayang Islam sapagkat ito ang liwanag sa atin upang tayo ay makapasok sa minimithi nating paraiso. 'Di ba yung hadith kanina na sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. 'Di ba? Na sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang sinumang tumahak sa paghanap ng landas o sinumang tumahak sa landas ng paghanap ng kaalaman sa pananampalatayang Islam ay magiging magaan, magiging madali para sa kanya ang pagpasok niya sa paraiso. So, ganun kapatid, sinabi ni Imam Shafi'i na at sinumang naghahangad ng magandang buhay sa kabilang buhay, fa'alayhi bil ilm, ay kailangan na siya ay mag-aral sa pananampalatayang Islam. At kanyang sinabi, waman arada humma, at sinuman naghahangad ng sa dalawang ito na magandang buhay sa mundo na ito at magandang buhay sa kabilang buhay, fa'alayhi bil ilm, ay kailangan niyang magsasaliksik ng kaalaman sa pananampalatayang Islam. At ganun din mga mahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, ang paghahanap ng kaalaman dito sa dunya o sa mundong ibabaw na ito ay hindi ito natatapos kasi may mga kapatid tayo mga Muslim na nagsasabi, ay matanda na kasi ako, hindi ko na ma-adapt yung pag-aaral kaya tinatamad na akong mag-aral. So hindi po yan tamang kasabihan kapatid sapagkat ang kaalaman sa Islam ibinibigay ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanino mang kanyang nanaisin na bigyan ng kaalaman. No, hindi lang sa mga bata. Tingnan natin yung mga sahaba ridwanuhum alaihim na kung saan sila ay matatanda na. Bakit sila nagiging ulama, nagiging malaking maalam sa ating pananampalatayang Islam na yung iba yung mga matatanda na sila, 'di ba? So hindi po porket matanda na tayo ay titigil tayo sa paghanap ng kaalaman mga kapatid. Bagkus sinabi ni Imam Ahmad
ibn Hanbal rahimahullah, naway kalugdan siya ng Allah, na kanyang sinabi, utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Na sinabi ni Imam Ahmad, Imam Ahmad, isang panta sa Islam, maalam sa Islam, na ang paghahanap ng kaalaman, ang pagsasaliksik ng kaalaman sa ating pananampalatayang Islam, ito ay nagsisimula sa duyan. Duyan. Ibig sabihin, sanggol tayo. Hanggang sa kanyang libingan. Hanggang sa kanyang libingan. Ibig sabihin, mga kapatid, matitigil lang tayo sa paghanap ng kaalaman sa Islam kung tayo ay patay na. Kung tayo ay nasa ilalim na ng hukay. So, subhanallah, di ba? So, yun to mga kapatid, ito bilang babalik tanaw natin upang tayo ay manumbalik sa pagsasaliksik ng kaalaman sa ating pananampalatayang Islam. Kaya mga kapatid ko, sa pananampalatayang Islam, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay lagi siyang nagdudua, lagi siyang nananalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, Allahumma fakihni fid din. Sabi ng mahal na propeta Muhammad sallam, O Allah, bigyan mo ako ng kaalaman sa iyong relihiyon. Ibig sabihin sa relihiyong Islam. So, mga kapatid, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sugo propeta, rasul, nabi, propeta at sugo ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, nagsusumikap siya na manaliksik ng kaalaman sa ating pananampalatayang Islam, sa kabila ng sa kanya ipinadala ang maluwalhating Quran bilang gabay niya at gabay sa sangkatauhan, humihiling ng palagian sa Allah ng kaalaman sa pananampalatayang Islam. Saan ba tayo sa Rasul sallallahu alaihi wasallam? Pinakamainam na ng tao sa balat ng lupa. Siya yung kudwa natin. Siya yung dapat nating pamamarisan. Nagsusumikap, humihiling sa Allah subhanahu wa ta'ala ng bigyan siya ng pangunawa sa relihiyong Islam. Mas higit tayo mga kapatid na magpursige na manaliksik ng kaalaman sa ating pananampalataya Islam, humiling sa Allah na bigyan tayo ng kaalaman sa pananampalataya. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam na propeta, pinatawad na sa kanya yung nauna at hindi pa niya nagawang kasalanan. Propeta, sugo ng Allah, lagi siyang humihiling sa Allah, nabigyan siya ng pangunawa sa pananampalatayang Islam. Tayo pa kaya mga kapatid? Kaya mga minamahal na kapatid ko na mga Muslim, ay palagian tayong magdua sa Allah subhanahu wa ta'ala. Manalangin tayo sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, no? Nang ganito, itinuro sa atin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala kung paano tayo manalangin sa humiling sa kanya ng kaalaman. Sabi niya, wa qul rabbi zidni ilma. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, O Panginoong Allah, dagdagan mo po ako ng kaalaman. Sabihin natin mga kapatid, huwag tayong mahiya sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Sabihin natin niya, Allah, zidni ilma. O Rabbi, zidni ilma. O Panginoong Allah, bigyan mo po ako ng kaalaman sa pananampalatayang Islam, sa iyong pananampalataya. Kaya mga kapatid ko, una ko aking sarili, no, pagkatapos sa inyo, payo po ito, na tayo po ay manumbalik mga kapatid sa pagsasaliksik ng kaalaman sa ating pananampalataya. Napakahalaga po ito mga kapatid, kasi ang kaalaman sa Islam, ito ay ilaw sa atin. Al-ilmu nurun. Ang kaalaman sa Islam ay magsisilbing ilaw, tanglaw para sa atin na mga Muslim. Alhamdulillah. So inshallah, nakapulot po tayo ng kunting aral sa ating naibahagi. Kahit papaano ay inshallah nakapagbigay tayo sa inyo ng kunting kaalaman. At hanggang dito na lang, wa akhir da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khairan.